Gayunpaman, nang magsimulang kumilos at atakehin siya ni Guning, naramdaman niya ang lakas nito, at napagtanto na tila nakatanggap siya ng propesyonal na pagsasanay. Hindi nang ahas si Shu Jinchen na maliitin ang kakayahan ni Guning ngayon. Sa paglipas ng panahon, pareho silang nadagdagan ang lakas ng kanilang pag-atake, ngunit pantay pa rin ito, na ikinagulat ni Shu Jinchen. Nagulat din sina Leng Xiaoteng at Chen Meng, dahil si Guning ay nakagawa ng maraming pag-unlad sa loob ng maikling panahon. Siya ay mas mahusay kaysa dati noong siya ay nakikipagkompetensya sa kanila. Gayunpaman, walang mas nagulat kay Siming, Xu Qinyin at Qiu Yoxen. Lampas sa kanilang imahinasyon na napakagaling ni Guning sa pakikipaglaban. Sa wakas ay nadismaya si Shu Jinchen, kaya hindi na niya tinatrato si Guning bilang isang batang babae, kundi ang kanyang tunay na kalaban. Si Guning ay napabuti ng husto ang kanyang sarili kamakailan at hindi siya nahiya sa pagharap sa pagiging agresibo ni Shu Jinchen. Sinimulan din niyang gamitin ang kanyang buong lakas ng walang tulong ng kanyang kapangyarihan. Napakasaya para kay Shu Jinchen na magkaroon ng kompetisyon kay Guning, tulad ng ginawa niya sa iba pang mga kasamahan sa Red Flame. Excited din ang mga tao sa paligid nila at natuwa sa palabas. Marami ang nagulat sa liksi at malakas na pag-atake ni Guning. Jesus, hindi siya kapanipaniwala. Talaga. Ito ay pantay, ngunit lahat sila ay pinuri lamang si Guning. Ang mga babae ay palaging iniisip na mahina kung ihahambing sa mga lalaki. Ngunit ngayon ang isang batang babae ay nagawang manatiling malakas sa pakikipagkompetensya sa isang matipunong lalaki, na naging dahilan upang humanga ang mga tao kay Guning. Sige, sa tingin ko oras na para huminto. Nang matagal na silang nag-aaway sa isa't isa, pinaalalahanan sila ni Leng Xiaoteng na huminto. Bagamat walang nanalo o natalo, nag-enjoy naman sila. Ads by Pub Future. Nang marinig iyon, sabay na tumigil sina Guning at Shu Jinchen. Naglabas si Leng Xiaoteng ng tisyo para panasan ang pawis sa mukha ni Guning, na medyo matamis. Nang matapos ang kompetisyon, umalangaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Jesus! Guning, hindi ko inaasahan na napakagaling mo. Tumalon si Xu Qinyin sa harap ni Guning na puno ng paghanga ang mukha. Nasaktan na si Shu Jinchen nang hindi niya matalo si Guning, at ngayon ay ipinakita pa ng kanyang pinsan ang kanyang halatang paghanga kay Guning sa harapan niya mismo. Hindi rin ako masama. Bakit hindi mo ako pinuri? Sabi ni Shu Jinchen. Halika, ikaw ay isang opisyal ng militar ngunit nabigo kang matalo ang isang batang babae. Sagot ni Xu Qinyin. Ikaw, naiinis si Shu Jinchen, ngunit nakaramdam din siya ng hiya. Sa sandaling ito, nanatiling kakaibang tahimik si Siming. Hindi niya pinagtawanan si Shu Jinchen, dahil alam niyang magiging ganoon din siya kung lalaban siya kay Guning. Sila ang mga alas na miyembro ng pambansang espesyal na lakas, ngunit hindi nila kayang talunin ang isang batang babae, na tahimik na nakakahiya. Well, oras na para sa hapunan ngayon. Punta tayo sa private room. Ayaw ilantad ni Chen Meng ang katotohanang hindi rin niya kayang talunin si Guning, kaya agad niyang iniba ang paksa. Pagkatapos nun, naglakad na sila papunta sa private room nila at naghiwa-hiwalay ang mga nanonood. Bago kumain, tinawagan ni Guning si An Guangyao tungkol sa kasalukuyang proyekto. Naging maayos ang lahat. Gayunpaman, nagdilim ang kalangitan bandang alas 6 ng gabi sa taglamig, kaya hindi sila makapagpatuloy sa pagsukat ng walang liwanag, at babalik bukas. Ang taga-disenyo at mga servyor ay mananatili hanggang sa matapos ang kanilang trabaho. Ngunit kinailangan ni An Guangyao na umalis bukas dahil mayroon pa siyang kumpanyang dapat pamahalaan sa CTG. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Xu Jinchen na magsaya sa isang club, ngunit tumanggi si Leng Xiaoteng, dahil nasa regla na si Guning at kailangan niya ng higit na pahinga. Hindi ka komportable ngayon, at natakot ako na maiinip ka, kaya tinanggihan ko si Jinchen, paliwanag ni Leng Xiaoteng kay Guning nang bumalik sila sa sasakyan. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa End of Euro LB1N. Naiintindihan ko, salamat, ngumiti si Guning. Siyempre naiintindihan niya kung bakit ginawa iyon ni Leng Xiaoteng,
at nakaramdam siya ng pagkaantig. Sa kanilang pagbabalik, dumaan sila sa isang amusement park, at may isang Ferris wheel na ang lahat ng ilaw nito ay nagliliyab. Biglang naging interesado si Guning at gustong maglaro sa amusement park. Siyempre, hindi siya tatanggihan ni Leng Xiaoteng, kahit na akala niya ay para sa mga bata ang mga amusement park. Hindi mahalaga kung ito ay sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao o sa pagkakatawang tao na ito, si Guning ay hindi pa nakakapunta sa isang amusement park, kaya talagang gusto niya itong subukan. Bagamat taglamig na gabi, maraming tao sa loob. Ipinarada ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa parking lot bago siya pumunta para bumili ng tiket. Sa amusement park, maraming kabataang mag-asawa o pamilya ang nagsasaya at punong-puno ito ng hiyawan ng mga bata. Pumasok si Guning sa amusement park na ito para sa Ferris wheel. Kaya sa sandaling pumasok sila, hinayla ni Guning si Leng Xiaoteng, dumiretso dito. Mahaba ang pila para sa Ferris wheel, at naghihintay sila sa dulo ng pila. Sinasabi na ang mag-asawang sumasakay sa Ferris wheel ay maghihiwalay, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, hinayla ni Leng Xiaoteng si Guning para umalis kaagad. Kung gayon ay hindi namin ito kukunin. Tumanggi siyang makipaghiwalay kay Guning. Haha, humagalpak ng tawa si Guning. Gayunpaman, kapag ang Ferris wheel ay lumipat sa pinakamataas na punto at ang mag-asawa ay naghalikan sa isa't isa, sila ay magsasama magpakailanman. Talaga? Tanong ni Leng Xiaoteng na may pagdududa. Oo, kung hindi ka naniniwala sa akin maaari kang pumunta at magtanong sa ibang tao. Parang natatawa si Guning. He was really like a cute kid, but anyway, he really loved her a lot. Palaging nagtitiwala si Leng Xiaoteng kay Guning, ngunit sineseryoso din niya ang kanilang kaligayahan. Sandali, sabi ni Leng Xiaoteng kay Guning, pagkatapos ay naglakad patungo sa isang kalapit na manggagawa. Hindi inaasahan ni Guning na talagang pupunta si Leng Xiaoteng at magtatanong sa ibang tao. Nagulat siya pati na rin natuwa. At na-curious din siya kung mapapahiya si Leng Xiaoteng kapag nagtanong ito sa iba tungkol sa halik. Tinanong ni Leng Xiaoteng ang manggagawa at isa pang dalawang bisita, at lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay. Hindi ka ba nakaramdam ng hiya? Tanong ni Guning sa kanya nang maglakad siya pabalik. Hindi naman, sagot ni Leng Xiaoteng. Hanggat tungkol kay Guning, hindi niya naramdaman na nakakahiya ito. Nang si Guning at Leng Xiaoteng na, sabay silang umupo sa Ferris wheel. Habang umaangat ang Ferris wheel, ang ingay at hiyawan sa lupa ay nagsimulang mawala. Pakiramdam ko sila na lang dalawa ang natitira sa mundong ito. Pinahahalagahan ni Guning ang magandang tanawin sa harap ng kanyang mga mata, ngunit nakatutok sa kanya si Leng Xiaoteng sa buong oras. Ano? Tanong ni Guning. Maaabot natin ang pinakamataas na punto, sabi ni Leng Xiaoteng. Malamang, kanina pa niya ito hinihintay. Haha, muling tumawa si Guning. Kakalipat lang namin ng 1/3 ng ruta. Tumingin si Leng Xiaoteng sa itaas, at biglang naramdaman na parang napakabagal ng pagmamaneho ng Ferris wheel. Nang halos maabot na nila ang pinakamataas na punto, bumagsak ang halik ni Leng Xiaoteng sa labi ni Guning. Hindi lamang sina Guning at Leng Xiaoteng, nagsimulang maghalikan ang mag-asawa nang maabot nila ang bawat isa sa mga punto. Ang Ferris wheel daw ay para sa mag-asawa. Sa tuwing umiikot ang Ferris wheel, may mag-asawang naghahalikan sa lupa. Na ang bawat isa sa mga gondola ay puno ng kaligayahan at umiral ang Ferris wheel sa kadahilan ng ang mga taong nagmamahalan ay maaaring magbahagi ng kaligayahan ng magkasama. Sabi nga, matutuwa ka kapag naupo ka sa Ferris wheel. Habang umaangat ang Ferris wheel, maaari mong alisin ang ingay sa lupa. Kung ganoon, magiging malapit ka sa Diyos, at maaari kang gumawa ng isang kahilingan kapag naabot mo ang pinakamataas na punto. Maririnig ito ng Diyos at kung naniniwala ang Diyos na mabuti kang bata, matutupad ang iyong hiling. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay mga lumang kasabihan na makapagpapaginhawa sa mga tao. Nang dumaan ang Ferris wheel sa pinakamataas na punto, hindi huminto si Leng Xiaoteng.
Kinailangan siyang kurutin ni Guning para mapahinto siya nang malapit na silang makarating sa lupa, ngunit tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning na parang inosente siya. Kumbaga, hindi pa siya nakontento. Normal lang na naghalikan ang mga mag-asawa sa Ferris wheel, ngunit hindi karaniwan na matagal silang naghalikan. Namula si Guning nang mag-walkout sila. Maaga pa naman, bandang alas 8 ng gabi, kaya hindi agad sila umalis, bagkus ay naglakad-lakad sila sa amusement park. Biglang, isang larawan ang kumislap sa mga mata ni Guning. Nakita niya ang isang lalaki na nasa 40 anyos na may hawak na isang maliit na batang lalaki na mga 7 taong gulang sa isang mataas na tulay, ang ilog ay 20 metro sa ibaba nila. Matapos mawalan ng kontrol ang lalaki sa kanyang emosyon, tumalon siya sa ilog kasama ang maliit na bata at pareho silang namatay. Ang mataas na tulay ay nasa tabi mismo ng amusement park na ito. Napadaan dito sina Guning at Leng Xiaoteng. Shoo! Bigla akong nagkaroon ng premonition. Tara, punta tayo sa malapit na mataas na tulay. Hindi masabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na mayroon siyang jade eyes na maaaring makakita ng palabas, kaya maaari lamang siyang gumawa ng dahilan. Minsan, maaaring may premonition ang mga tao kapag may masamang mangyayari. Ads by Pub Future. Sumunod si Leng Xiaoteng kay Guning, tumakbo sa mataas na tulay. Mula sa malayo, napansin nilang maraming tao ang nakakulong dito, at maraming sasakyan ang nakaparada sa gilid. Isang maliit na batang lalaki ang umiiyak ng malakas sa braso ng lalaking nakatayo sa gilid. Nang makita ang eksena, naramdaman ni Leng Xiaoteng na kailangang may mali, at tumakbo siya ng mas mabilis sa unahan. Samantala, umiiyak ang isang dalaga habang nagmamakaawa, kaya kitang bigyan ng pera, gaano man kalaki ang gusto mo. Pabayaan mo na lang ang anak ko. Ayoko ng pera. Gusto ko lang mamatay si Jiang Zhenghua. Sinira niya ang buhay ko. At kung hindi siya dumating, papatayin ko ang kanyang anak. Napaungol sa galit ang lalaki. Hindi dahil may sapat siyang pera, kundi dahil alam niyang wala ng silbi ang pera ngayon. Nagawa na niya. Kahit payag siyang palayain ang anak nila, hindi nila ito hahayaang makawala. Sa makatuwid, gusto lang niyang mamatay si Jiang Zhenghua ngayon. At katanggap-tanggap na ipagpalit niya ang buhay ni Jiang Zhenghua sa buhay ng kanyang anak. Nang marinig ang pangalan, Jiang Zhenghua, bahagyang nagulat si Leng Xiaoteng. Natural na alam niya kung sino siya, dahil si Jiang Zhenghua ay may magandang relasyon sa Leng family. Jiang Zhenghua. Hindi ba siya ang direktor ng National Medical Products Administration? At ang lalaki ay si Qin Hyutan. Siya ang chairman ng Guanghua Pharmaceutical Factory. Narinig ko na ang kanyang pharmaceutical factory ay napatunayang nagkasala sa paggawa ng pekeng gamot, at siya ay nabangkarote at nauwi sa malalaking utang. Sa tingin ko ay karapat-dapat siya. Eksakto. Gayunpaman, sinisisi niya si Direk Jiang para dito at inagaw ang kanyang anak. Ads by Pub Future. Nang marinig ang talakayan sa gitna ng karamihan, agad na naunawaan ng lahat ang nangyayari ngayon, at lahat sila ay pinuna si Qin Hyutan. Nakaon. Sa sandaling ito, hindi nang ahas na gumawa ng ingay sina Guning at Leng Xiaoteng. Kung sakaling pakawalan ni Qin Hyutan ang kanyang braso at hahayaang mahulog ang maliit na bata, ngunit hindi sila makapaghintay ng walang ginagawa. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para tingnan ang construction sa ilalim ng tulay. Naisip niya na baka makapaghintay siya sa ilalim ng tulay at mahuli ang bata kapag nahulog sila. At naniniwala siya na kayang kontrolin ni Leng Xiaoteng ang sitwasyon sa tulay. Kung sasaktan ng lalaki ang maliit na bata sa tulay, mapipigilan siya ni Leng Xiaoteng. Hanggat nabubuhay ang maliit na bata, tiwala siya na may iligtas nila ang buhay nito. Xiaoteng. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng ang kanyang plano sa mahinang boses, ngunit hindi sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Hindi, masyadong delikado. Maaari kang manatili sa isang tabi, at haharapin ko ito. Nag-aalala siya sa sariling kaligtasan ni Guning at hindi niya akalain na gagana ang plano niya. Wala kang tiwala sa akin. Mukhang hindi masaya si Guning.
Nagalit siya dahil walang tiwala sa kanya si Leng Xiaoteng, ngunit sa puso niya, naiintindihan niya na nag-aalala si Leng Xiaoteng sa kanya. Ningning, masyadong delikado, sabi ulit ni Leng Xiaoteng. Alam ko, pero pareho nating gustong tulungan ang batang lalaki, di ba? Tanong ni Guning. Nanatiling tahimik si Leng Xiaoteng. Halatang gusto niyang iligtas ang batang lalaki. Hindi man lang binabanggit ang katotohanan na siya ay isang opisyal ng militar, nagkaroon din ng magandang relasyon ang Jiang family sa pamilya Leng. Dahil magkasundo tayo, bakit hindi mo ako hayaang subukan ito? Ito ang unang pagkakataon na talagang nagalit si Guning kay Leng Xiaoteng. Hindi niya nagustuhan na gusto nitong higpitan ang kalayaan nito kahit na ginawa niya iyon dahil may malasakit ito sa kanya. Nag-aalala si Leng Xiaoteng sa kanyang kaligtasan, at ganoon din ang nararamdaman niya sa kanya, ngunit pinili niyang maniwala sa kanya. Kung hindi, hindi siya papayag na sumama siya rito. At saka, nahulaan na niya ang aksidenteng ito. Kung wala siyang ginawa, sisisihin niya ang sarili niya. Nang makitang nagagalit si Guning, kinabahan si Leng Xiaoteng. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pumayag pa rin sa huli. Sige. Mag-ingat ka. Huwag kang masaktan. Nang marinig iyon, napahinga si Guning. Mag-iingat ako. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, tumalikod si Guning, na wala sa karamihan. Bagamat nag-aalala pa rin si Leng Xiaoteng sa kanyang kaligtasan, alam niyang nasa pinakamapanganib na sitwasyon ang maliit na bata ngayon. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na determinado si Qin Hyukan na ipagsapalaran ang sarili niyang buhay, kaya imposibleng makipag-ayos sa kanya. Maghihintay lamang siya hanggang sa maging handa si Guning. Kung si Qin Hyukan at ang maliit na bata ay nahulog sa parehong oras, susubukan ni Leng Xiaoteng na saluhin sila mula sa itaas at ang iba ay aasa kay Guning. Umakyat si Guning sa bakal na frame ng tulay hanggang sa siya ay nasa posisyon sa ilalim ng Qin Hyukan. Naglabas siya ng lubid mula sa espasyo ng kanyang telepatikong mga mata, at itinali ang isang dulo nito sa bakal, habang ang kabilang dulo ay ikinabot sa kanyang baywang. Pagkatapos, itinutok ni Guning ang kanyang jade eyes kay Qin Hyukan. May kutsilyo sa kamay ni Qin Hyukan, kaya hindi siya direktang mabaril ni Guning. Umiiyak pa rin ang bata sa takot. Samantala, tumunog ang malalakas na sirena ng pulis at ilang sasakyan ng pulis ang dumaan. Tumabi ang mga tao sa paligid para daanan sila. Huminto ang mga sasakyan ng pulis sa gitna, at sunod-sunod na bumaba ang mga pulis sa mga sasakyan. Qin Hyukan, hayaan mo ang bata at pag-iisipan naming bigyan ka ng mas magaan na pangungusap. Sabi ng nangungunang pulis sa kanya. Kalokohan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Wala akong pakialam sa pangungusap. Kung si Jiang Zhenghua ay hindi mamamatay ngayon, ang kanyang anak ay mamamatay. Galit na galit si Qin Hyukan. At, kung maglakas loob kang lumapit ng isang hakbang, tatalon ako sa ilog kasama niya. Hindi, mangyaring huwag gawin iyon. Ang asawa ni Jiang Zhenghua, si Shen Minfang, ay nagmamakaawa habang umiiyak. Mga ad ng pub future. Dahil ang maliit na batang lalaki ay anak ng isang mahalagang opisyal, ang mga pulis ay hindi nang ahas na kumilos, kung sakaling mawalan ng katwiran si Qin Hyukan at saktan ang maliit na bata. Sabihin mo kay Jiang Zhenghua na makipagkita sa akin ngayon din. May 5 minutes lang siya. Kung hindi siya makakarating sa loob ng 5 minuto, lulandag ako kasama ang kanyang anak. Sigaw ni Qin Hyukan. Alam niyang kapag delay ito, mas magiging dehado siya, kaya gusto niyang matapos ito sa lalong madaling panahon. Kung wala pa si Jiang Zhenghua sa loob ng 5 minuto, papatayin niya ang kanyang sarili kasama ang anak ni Jiang Zhenghua. Si Jiang Zhenghua ay aktwal na patungo sa tulay, ngunit hindi siya makakarating kaagad. Biglang naisip ni Guning ang katotohanan na ang kanyang paningin ay maaaring makaapekto sa katawan ng tao tulad ng ginawa niya kay Chu Pihan at sa kanyang iba pang mga kaibigan sa Yuntai Mountain. Kaya tiningnan niya si Qin Hyukan na puno ng kanyang mga tingin ang kanyang kapangyarihan upang makita ang kanyang reaksyon. Biglang naramdaman ni Qin Hyukan na bahagyang nanigas ang kanyang katawan.
Napagtanto ni Guning na nagawa niyang tumigas ang katawan ng isang tao gamit ang kanyang kapangyarihan sa kondisyon na kumonsumo ng malaking halaga ng kuryente, ngunit ito ay isang emergency. Walang pakialam si Guning kung magkano ang kuryente, basta makokontrol nito ang Qin Hyukan. Sa makatuwid, patuloy na inaatake ni Guning si Qin Hyukan gamit ang kanyang kapangyarihan upang i-freeze ang kanyang katawan. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe kay Leng Xiaoteng at sinabihan itong maghanda. Hindi alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang susunod na gagawin ni Guning, ngunit inihanda ang sarili. Nang maisip ni Guning na ito na ang tamang oras, bigla siyang tumalon mula sa ilalim ng tulay at nataman si Qin Hyukan. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsulpot niya. Nakuha rin ng mga kadadating na reporter ang eksena na may mga kamera, ngunit hindi malinaw ang kanyang mukha sa mga larawan dahil sa malayo. Sa loob ng ilang segundo, nakontrol ni Guning si Qin Hyukan, habang ang batang lalaki ay nahulog sa tulay. Naghiyawan ang mga tao sa pagtataka. Si Leng Xiaoteng naman ay sumugod upang protektahan ang maliit na bata. Sa kabutihang palad, ligtas ang batang lalaki at nasa bisig ng kanyang ina, ngunit ngayon lang siya dumaan sa isang malagim na pangyayari, at ngayon ay umiiyak sa takot. Oh, ang aking kaawa-awang anak na lalaki. Niyakap ni Shen Minfang ang kanyang anak, nanginginig sa takot. Mga ad ng pub future. Para kay Qin Hyukan, binali ni Guning ang kanyang mga braso na parang kidlat. Hindi na siya nakatiis at direktang itinapon ni Guning sa tulay. Pagkatapos noon, si Guning na nakakonsumo ng maraming lakas at enerhiya, ay napaatras. Oh, naghiyawan na naman ang mga tao. Ning-ning. Ang puso ni Leng Xiaoteng ay nasa kanyang lalamunan, at agad siyang tumakbo sa unahan upang saluhin ang kamay ni Guning. Bagamat may nakatali na mahigpit sa kanyang baywang, masakit ang kanyang baywang kung siya ay dumiretso ng ganoon. Malakas si Leng Xiaoteng at hinailan niya si Guning pataas. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa End of Euro Els1N platform. Lahat ng tao sa kanilang paligid ay humanga sa kanilang altruistikong pag-uugali. Obvious naman na team sila. Inalis ni Leng Xiaoteng ang lubid sa paligid ng dumi ni Guning at tumakbo sa isang ambulansya nang walang pagkanta. Ang ambulansya ay talagang dumating dito upang tulungan ang maliit na bata. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ligtas ang batang lalaki, ngunit nasugatan si Guning. Ayos lang ako. Nauubusan lang ako ng energy. Hindi ko kailangang pumunta sa ospital. Hindi na himatay si Guning, ngunit kulang lang sa lakas. Hindi siya sinagot ni Leng Xiaoteng, ngunit may maliit na ekspresyon. Medyo nagalit siya kay Guning ngayon, dahil nangako itong mag-iingat, ngunit sinasaktan pa rin ang sarili. Naunawaan ni Guning kung bakit hindi masaya si Leng Xiaoteng, kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, napasandal siya sa dibdib nito, tahimik na parang sanggol. Kahit nagalit si Leng Xiaoteng, mas nag-aalala siya sa kanya. Samantala, sa wakas ay dumating si Jiang Zhenghua. Nang makitang ligtas na ang kanyang anak, lubos siyang napanatag at tumakbo para yakapin ang kanyang asawa at anak. Pumunta si Guning para masuri sa ospital. Gayunpaman, hindi siya nasugatan ngunit kulang lamang sa enerhiya. Maaari siyang umalis pagkatapos niyang magpa-inject ng glucose. Hindi na makapaghintay si Leng Xiaoteng at hinalikan si Guning sa ospital para parusahan siya. Nang marinig ni Jiang Zhenghua na ang nagligtas sa kanyang anak ay na-admit sa ospital, agad niya itong sinundan sa ospital. Hindi alam ni Jiang Zhenghua na si Leng Xiaoteng iyon kasama ang isang batang babae na nagligtas sa kanyang anak hanggang makarating siya sa ospital. At nakitang inaalagaan ni Leng Xiaoteng ang dalaga. Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay nagulat kay Jiang Zhenghua, at hindi siya makapaniwala na ang lalaki ay si Leng Xiaoteng. Ang lalaki sa kanyang paningin ay lubos na naiiba sa Leng Xiaoteng na nakilala niya noon. Bagamat hindi siya madalas na nakikipag-ugnayan kay Leng Xiaoteng, alam niyang palaging malamig si Leng Xiaoteng, lalo na sa harap ng mga babae. Maraming beses na itong inireklamo ni Master Leng. Gayunpaman, ang nangyayari sa harap ng mga mata ni Jiang Zhenghua ay talagang nakakagulat.
Nagtataka si Jiang Zhenghua kung alam ba ito ni Master Leng. Kung alam ni Master Leng, kailangan niyang maging sobrang saya. Naunawaan din ni Jiang Zhenghua na walang pakialam si Leng Weihua sa background ng pamilya. Hanggat mabuting babae ang babae, at gusto siya ni Leng Xiaoteng, hindi makikialam si Master Leng. Sa makatuwid, hindi na inisip pa ni Jiang Zhenghua ang background ng pamilya ng babae. Kumusta, Direktor Jiang? Bati ni Leng Xiaoteng kay Jiang Zhenghua. Bagamat ang Jiang family ay may magandang relasyon sa Leng family, si Leng Xiaoteng ay nasanay sa paglayo sa kanila. Kaya bihira na nabinati niya si Jiang Zhenghua sa sarili niyang inisyatiba. Nang marinig ang boses ni Leng Xiaoteng, sa wakas ay nanambalik ang isip ni Jiang Zhenghua. Malalim siyang yumoko kina Leng Xiaoteng at Guning. Maraming salamat sa pagligtas kay Haoyang. Si Haoyang ay tiyak na anak ni Jiang Zhenghua, at ang kanyang buong pangalan ay Jiang Haoyang. Ikinagagalak naming tumulong, Direktor Jiang, sabi ni Leng Xiaoteng. Well, hindi na kita guguluhin pa. Nagpasalamat muli si Jiang Zhenghua kay Guning bago siya umalis. Nang mawala si Jiang Zhenghua, ipinakilala siya ni Leng Xiaoteng kay Guning. Ang pamilya Jiang at ang pamilya Leng ay magkakilala sa loob ng maraming henerasyon. Siya ang bunsong anak ni Master Jiang, at ang direktor ng National Medical Products Administration. Ang kanyang ama ay si Jiang Zhongyo na pinuno ng National Antiques Association. Maaari namin siyang anyayahan na tingnan ang Xiangyan Antique Store at tulungan kang gawin ang negosyo. Haha, humagalpak ng tawa si Guning. Talagang mahusay ka sa paggamit ng iyong network ng buo. Si Jiang Zhongyo ay isang sikat na eksperto. Kung pupunta siya sa bagong tindahan ni Guning, tiyak na maraming tao ang susunod. Sa kasong iyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga benta. Ang nangyari sa anak ni Jiang Zhenghua ay naging viral sa internet sa loob ng maikling panahon. Marami ang nagulat sa sandaling biglang tumalon si Guning mula sa ilalim. Mga ad ng Pub Future. Jesus. Siya ay dapat na isang master ng Kung Fu. Eksakto. At ang taong nagprotekta sa bata ay napaka-cool din. Sa tingin ko, dapat silang maging isang koponan. Sumasang-ayon ako. At binali niya ang mga braso ng kriminal na parang kidlat. Napakamangha niya. Sayang naman at hindi malinaw ang mukha niya. Kung hindi, pupunta ako upang matuto ng Kung Fu mula sa kanya. Sang-ayon. Hindi ipinakita sa video ang bahagi kung saan nahulog si Guning mula sa tulay, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Anyway, ang maliit na bata ay nailigtas at si Qin Hyuken ay inaresto ng pulisya, na isang magandang pagtatapos. Si Leng Xiaoxun ang unang nakatuklas ng balita sa Leng family. Napasigaw siya sa gulat matapos itong basahin, at ikinagulat niya ang ibang tao sa paligid niya. Leng Xiaoxun, ano ang binabasa mo? Hindi nasisiyahan si Leng Xiaojia. Sumagot si Leng Xiaoxun, ang anak ni Uncle Jiang ay dinakip ni Qin Hyuken. Ano? Nang marinig iyon, nagulat ang ilang matatandang miyembro ng pamilya Leng. Anong nangyari? Tanong nila kay Leng Xiaoxun. Mga ad ng Pub Future. Ang anak ni Uncle Jiang ay kinuha ni Qin Hyuken, ngunit naligtas ng isang babae, sabi ni Leng Xiaoxun. Tiningnan niya si Guning sa video ng may paghanga. Napakagaling ng babaeng ito. Bigla siyang tumalon at nakontrol ang Qin Hyuken na parang kidlat. Hindi lang si Leng Xiaoxun ang nagulat, lahat ng iba ay tahimik ding nagulat. Oh, kailangan kong sabihin kay Lolo ang balita, sabi ni Leng Xiaoxun, at tumakbo sa itaas. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. Nagulat din si Master Leng matapos marinig ang tungkol sa aksidente. Agad niyang tinawagan si Jiang Zhongyo. Sa kabutihang palad, ligtas ang apo ni Jiang Zhongyo. Bakit parang pamilyar ang lalaking ito? Tanong ni Leng Xiaoxun matapos ibaba ni Master Leng ang tawag kay Jiang Zhongyo. Nang marinig iyon, kinuha ni Master Leng ang telepono ni Leng Xiaoxun at pinagmasdan ang lalaki sa video. Nalaman din niyang mukhang pamilyar ang lalaki, ngunit hindi niya nakilala kung sino siya. Napakaliit ng screen ng telepono para sa isang matanda,
at ang likod lang ng lalaki ang ipinakita sa video kaya hindi agad nakilala ni Master Leng ang lalaki. Lolo, Xiaoteng ba ito? Biglang tanong ni Leng Xiaoxun na may pagtataka. Nakakasyauting. Nang marinig iyon, agad na nakilala ni Master Leng na ang lalaki sa video ay talagang apo niya, si Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay tinawag niya si Leng Xiaoteng ng walang pagkaantala, at direktang tinanong siya. Inamin ito ni Leng Xiaoteng, at sinabi rin kay Master Leng na siya ay maayos at ligtas. Si Xu Jinchen at ang kanyang mga kaibigan ay umiinom habang kumakanta sa isang club. Si Xu Qingyin, sa kabilang banda, ay nagbabasa ng balita sa internet para masaya. At binasa niya ang balita. Sa loob ng ilang segundo, nakilala niya sina Guning at Leng Xiaoteng dahil sa kanilang mga damit, at sinabi sa iba ang balita. Lahat sila ay nagulat sa ginawa ni Guning. Bagamat alam nilang ayos lang si Leng Xiaoteng, tinawagan pa rin nila ito para siguraduhing ligtas sila. Pagkatapos nilang bumalik sa bahay, nabawi ni Guning ang kanyang lakas. Gusto niyang maglakad ng mag-isa, ngunit pinilit ni Leng Xiaoteng na yakapin siya habang naglalakad pabalik sa kwarto. Talagang pagod si Guning ngayon, at hindi nagtagal ay nakatulog sa kama. Bigla siyang nakaramdam na parang may kumatok sa kanyang noo at nanlamig. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at may makapal na ulap sa kanyang paningin. Hindi ba ito ang telepathic eye space? Napaisip siya sa sarili. Dahil pamilyar siya sa espasyo, hindi siya natakot. Gayunpaman, mayroong maraming maliliit na kristal na kasing laki ng perlas na lumulutang sa hangin. Naguguluhan siya kung ano ang mga kristal na iyon, at biglang may isang linya ng mga salita na lumitaw sa kanyang isipan. Sa katunayan, ang mga kristal na iyon ay isang solidong anyo ng kanyang kapangyarihan, at maaaring magamit upang gamutin ang mga sakit. Sa madaling salita, maaari niyang gamitin ang mga power crystal na iyon para iligtas ang mga tao sa hinaharap. Ang dami ng mga power crystal na kailangan upang gamutin ang mga sakit ay iba-iba sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga power crystal ay maaaring matuno sa tubig, pagkain, o magpadala ng malunok. Biglang naisip ni Guning na maaari niyang gamitin ang mga power crystal na iyon para gumawa ng mga gamot o mga produkto ng skincare, na magiging malaking kita. Kasabay nito, nakakatulong siya sa mga may sakit, na mabuti rin. Kapag nakapagdesisyon na si Guning, tiyak na matutupad niya ito. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, umaga na. Ganap na gumaling ang katawan ni Guning, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ni Leng Xiaoteng na gumising ng maaga at hiniling na makatulog siya ng mas matagal. Naghanda pa siya ng almusal at hinayaan siyang kumain sa kama. Parang natatawa si Guning, ngunit sinunod niya ang kanyang utos. Samantala, paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang plano sa paggawa ng mga gamot at mga produkto ng pangangalaga sa balat. Una, kailangan niyang bumuo ng isang kasanayan sa club upang makagawa ng mga gamot at mga produkto ng pangangalaga sa balat. Pagkatapos ay kailangan niyang magtatag ng isang pabrika at isang kumpanya. Pagkatapos noon, maaari siyang gumawa ng mga gamot at produkto ng skincare sa karaniwang paraan ngunit lihim na idagdag ang kanyang mga power crystal sa mga ito para mapahusay ang epekto. Sa makatuwid, ang mga race data at materyales ng mga gamot at mga produkto ng pangangalaga sa balat ay pareho sa iba pang mga pabrika ng gamot, ngunit ang epekto ay talagang iba. Pagkatapos ma-produce at ma-certify ang mga gamot at produkto ng skincare, maaari silang mapunta sa merkado. Nagpasya si Guning na ibenta ang kanyang mga gamot at produkto ng skincare sa buong bansa. Hanggat ang kanyang mga gamot at mga produkto ng pangangalaga sa balat ay may mataas na kalidad, walang ibang dapat ipag-alala. Gayunpaman, hindi pa niya sinabi kay Leng Xiaoteng ang kanyang plano. Nang wala si Leng Xiaoteng sa kwarto, nagpadala si Guning ng mensahe kay Kay at hiniling sa kanya na tulungan siyang mag-imbestiga kung may mga medikal na kumpanya na halos hindi nakalulungkot. Nais niyang makakuha ng isa. Nagulat si Kay sa sigasig ni Guning sa negosyo. Tila hindi niya palalampasan ang anumang pagkakataong kumita ng pera. At syempre hindi tatanggihan ni Kay ang utos ng amo.
hindi pinayagan ni Leng Xiaoteng na bumangon si Guning hanggang sa naghanda siya ng tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Guning sa Antaigong Kalye. Dahil binili niya ang Xiangyuan Antique Store, tiyak na kailangan niyang bisitahin ito at makipagkita sa kanyang mga tauhan. Sumama si Leng Xiaoteng kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling makarating sila sa Antaigong Kalye, walang kamalay-malay na ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para aiskan ang mga antik sa mga stand sa tabi ng kalye. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tansong dagger na may itim na ambon na may halong puting ambon ay dumating sa paningin ni Guning. Naunawaan ni Guning na ang puting ambon ay natural na kapangyarihan, ngunit siya ay nalilito sa itim na ambon. Naglakad siya palapit at naramdaman ang isang malakas na yin sa bronze dagger. Nahulaan ni Guning na ang bagay na ito ay malamang na masama. Karaniwan, ang mga masasamang bagay ay hinuhukay mula sa mga libingan, ngunit hindi lahat ng piraso ng mga sinaunang bagay ay nagdadala ng yin. Depende ito sa lokasyon ng mga libingan. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. At kapag may mga bagay ang mga tao kay yin, maaapektuhan siya ni yin. Ang yin ay maaaring magdulot ng mga bangungot, sakit o kahit kamatayan. Pagkatapos ay tumingin si Guning sa may-ari ng stand. Mukha siyang namumutla at kulang sa enerhiya. Medyo madilim pa ang noo niya. Obviously, apektado na siya ng yin. Ang noo ng isang tao ay ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang mukha, at ang kondisyon ng kanilang noo ay nagpapahiwatig ng swerte o kapalaran ng tao. Kung ang noo ay makinis at may kintab, ang swerte ng tao, ngunit kung ang tao ay nahihirapan, ang kanyang noo ay magmumukhang magaspang. Gayunpaman, kung ang noo ay naging itim o madilim, ang tao ay nasa malaking problema. Ang may-ari ng stand sa harap ni Guning ay halatang labis na naapektuhan ng yin ng bronze dagger. Kung hindi niya itinapon ang bronze dagger ngayon, maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Si Guning ay hindi naniniwala kay yin at yang noon, ngunit ngayon na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, kailangan niyang paniwalaan ito. Hi, Miss, ito ay mga tunay na antigo na kabibili ko lang sa kanayunan kahapon. Sabi ng may-ari ng stand kay Guning, ngunit mahina ang kanyang boses. Nag-isip sandali si Guning, at kinuha ang bronze dagger. Ang isang daloy ng malamig na hangin ay agad na pumasok sa kanyang katawan. Nakaramdam si Guning ng labis na hindi komportable at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang puso kaagad. Nang gamitin ni Guning ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang puso, ang kapangyarihan ay gumagalaw sa kanyang katawan at sa bronze dagger. Ilang sandali, ang itim na ambon ng tansong punyal ay nabawasan ng husto. Napagtanto ni Guning na ang kanyang kapangyarihan ay maaaring magtaboy kay yin. Dahil alam niya iyon, ipinagpatuloy ni Guning ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bronze dagger para itaboy ang yin nito. Bagamat nagawa ito ng kapangyarihan ni Guning, hindi ito madali. Nang sa wakas ay itinaboy ang yin, nawalan ng maraming enerhiya si Guning at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Magkano ito? Tanong ni Guning. 30,000 yuan. No bargain, sabi ng may-ari ng stand. Mga ad ng Pub Future. Walang problema. Kinuha ni direktang si Guning ng 30,000 yuan at ibinigay ito sa may-ari ng stand. Kahit magkano ito, bibilhin pa rin ito ni Guning, dahil totoo ito. Ang tanso ay isang instrumento na gawa sa bronze alloy, isa, na nilikha noong Bronze Age ng sibilisasyon ng tao. Mula sa huling bahagi ng dinastiyang Shang hanggang sa panahon ng Tagibol at Taglagas at panahon ng naglalaban ng estado, ang bronze dagger ay sikat at ang pagkakayari nito ay napakahusay. Ang nasa kamay ni Guning ay isang tansong punyal na may ulo ng tupa na ginawa noong dinastiyang Shang. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Nang makitang binili ni Guning ang dagger ng walang pag-aalinlangan, nagsisi ang may-ari ng stand na hindi niya ito naibenta sa mas mataas na presyo. Ang hindi niya alam ay nailigtas ni Guning ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbili ng punyal na ito. Ito ba ang lahat ng binili mo mula sa kanayunan? Tanong ni Guning.
Talagang gusto niyang bumili ng ilang mga tunay na antigo na hinukay mula sa lupa. Hindi rin niya gustong makakuha ng mga sinaunang bagay ang mga inosenteng tao kasama si Yin. Oo, sagot ng may-ari ng stand. Saan galing ang mga sinaunang bagay na ito? Tanong muli ni Guning. Ang bronze na punyal ay bagong hinukay mula sa lupa, kaya dapat ay mula sa isang lugar na malapit sa kanayunan. Fengyang Village, sagot ng may-ari ng stand. Salamat, sabi ni Guning. Anong mali? Naisip ni Leng Xiaoteng na malamang na nagtanong si Guning sa may-ari ng stand ng napakaraming tanong para sa isang dahilan. Itong bronze na punyal ay totoo at ito ay bagong hamukay mula sa lupa. Kaya naisip ko na may isang sinaunang libingan sa paligid ng kanayunan kung saan nakuha ng may-ari ng stand ang mga sinaunang bagay na ito, sabi ni Guning. Ngunit hindi niya sinabi kay Leng Xiaoteng ang tungkol sa Yin ng tansong dagger. Gusto mo bang pumunta doon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Oo, sagot ni Guning. Bagaman labag sa batas ang paghukay ng isang sinaunang libingan, kailangan niyang gawin. Kung hindi, mas maraming inosenteng tao ang masasaktan. Sasama ako sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng. Maghuhukay ako ng sinaunang libingan. Isa kang opisyal ng militar na dapat ay pigilan ako sa paggawa nito, ngunit ipinapanukala mong sumama sa akin. Pang-aasar ni Guning. Dahil handa akong makipagsapalaran na sumama sa iyo, hindi ba dapat ay gantimpalaan mo ako? Diretso ang tingin ni Leng Xiaoteng kay Guning sa isang mapagmahal na paraan. Siyempre naiintindihan ni Guning ang nasa isip niya, at binigyan siya ng galit na tingin. Kailan ka pa naging magaling manligaw? Mula nang makasama kita, sagot ni Leng Xiaoteng. Totoong naging pala kaibigan at madaldal si Leng Xiaoteng mula nang maging kasintahan niya si Guning. Bahagyang namula si Guning, at pinandilatan siya, ngunit tila hindi siya galit. Sa halip, si Leng Xiaoteng ay nabuhayan ng kanyang katulad na pula, magandang mukha. Ningning, kung titignan mo ako ng mas matagal, mawawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Paos ang boses niya. Parang natatawa si Guning. Bakit hindi niya magawang tumingin sa kanya ng ganoon? Binigyan niya lang siya ng galit na tingin, at natuwa siya dahil dito. Si Leng Xiaoteng ay talagang malabag ngayon. Hindi siya pinansin ni Guning at mabilis na naglakad papunta sa kanya. May tatlong manggagawa lahat sa Xiangyan Antique Store. Ang isa ay tagapamahala ng tindahan, at ang dalawa pa ay mga tindero. Nang makarating sina Guning at Leng Xiaoteng sa tindahan, walang bisita sa loob. Nang makitang papasok na sila, sinalubong agad sila ng isang tindero. Maligayang pagdating sa aming tindahan. Please enjoy yourself. Hindi ka agad inilantad ni Guning ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nagpaikot-ikot sa tindahan. Parang wala siyang balak bumili. Sa katunayan, sinadya ito ni Guning upang subukan ang kanilang saloobin sa iba't ibang bisita. At ito ay naging napakamagalang at mabait pa rin sila, kahit na mababaw. Matapos magtagal sina Guning at Leng Xiaoteng sa tindahan, isang tindero pa ang nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa para sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Nang bubuksan na ni Guning ang kanyang bibig, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na sako. Nang makita ang lalaki, dumilat si Guning, dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa parehong kondisyon ng may-ari ng stand na nakilala pa lang ni Guning. Or to be specific, mas mahina ang itsura nitong middle-aged na lalaki at mas maitim pa ang noo. Malinaw, nahawakan niya ang mga sinaunang bagay kay Yin. Pagkatapos, ang paningin ni Guning ay nahulog sa sako sa kamay ng lalaki. Ginamit niya ang kanyang jade eyes at nakita niyang may tambak na mga antik sa loob, ngunit karamihan sa mga ito ay peke. Gayunpaman, mayroong 2 tunay na antigo. Ang isa ay isang bronze glass na 14 na cm ang taas, at ang isa ay isang bronze mirror na 19.3 cm ang taas. Pareho silang mula sa Warring States period. Samantala, may pinaghalong puti at itim na ambon sa paligid ng 2 tunay na antik.
Tila ang dalawang sinaunang bagay ay mula sa parehong libingan ng tansong punyal, at ang libingan ay malamang na umiral mula noong panahon ng naglalaban ng estado o mas maaga. Nakakuha lang ako ng isang bangkos ng mga bagay mula sa kanayunan. Gusto mo ba sila? Tanong ng lalaki. Pasok kayo sa loob. Let me check first, sabi ng store manager sa kanya. Mayroong parehong tunay at pekeng mga antik na ibinebenta sa tindahan. Hanggat maganda ang estilo nito at hindi mataas ang presyo, bibilhin nila ito. Sandali, sabi ni Guning. Huminto ang manager ng tindahan at tumingin kay Guning. Maaari ba akong tumulong? Kinuha ni Guning ang kanyang certificate at ibinigay ito sa manager ng tindahan. Nagulat ang tagapamahala ng tindahan nang malaman na napakabata pala ng kanilang amo. Ikinagagalak kong makilala ka, boss. Ito ay ganap na lampas sa kanilang imahinasyon na ang kanilang bagong amo ay napakabata. Agad na lumapit ang dalawa pang tindero at binati si Guning, "Nice to meet you, boss." Bahagyang tumango si Guning at sinabi sa manager ng tindahan, "Maaari ko bang tingnan ang mga bagay na iyon?" Ang manager ng tindahan ay si Chen Darong. Siya ay nasa unang bahagi ng 40 taong gulang at palaging nagsusumikap. Ang taong ito ay ang ika-20 taon na siya ay nagtatrabaho sa Xiangyan Antique Store. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang apprentice, at ngayon ay isang anti-gong eksperto. Mga ad ng Pub Future. Oo naman, boss, sabi ni Chen Darong. Hindi niya hinamak si Guning dahil lang sa bata pa ito. Ang katotohanang nakabili siya ng Xiangyan Antique Store ay nagpatunay na sa kanyang kakayahan. Ang mga matalinong tao ay hindi kailanman hahatulan ang isang tao mula sa hitsura. Pagkatapos nito, sinundan ni Guning at Leng Xiaoteng si Chen Darong at ang lalaki at pumasok sa isang silid. Nang nasa kwarto na sila, ibinaba ng lalaki ang sako at binuksan ito. Nagkunwaring pumili si Guning sa tumpok ng mga sinaunang bagay bago niya kinuha ang tansong salamin at ang tansong salamin. Kukunin ko itong dalawa. Tio Chen, maaari kang pumili sa iba. Sabi ni Guning kay Chen Darong. Kailangang itaboy ni Guning ang yin ng dalawang bagay na iyon bago niya ito ilagay sa tindahan. Kung hindi, maaapektuhan ang lahat ng tao sa tindahan. Nagulat si Chen Darong na tinawag siya ni Guning na Uncle Chen. Mukhang medyo kaaya-aya ang bago nilang amo. Oo naman, sabi ni Chen Darong. Hindi niya tinanong kung bakit kinuha ni Guning ang dalawang tansong bagay. Dahil pinili sila ni Guning, siya mismo ang magbabayad para sa kanila. Ang dalawang bagay ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan sa kabuuan. Hindi alam ng lalaki na mga tunay na antik ang mga iyon, kaya ibinente niya ang mga ito sa parehong presyo ng mga pekeng antik. Ang ilang mga antique dealers ay pupunta muna sa mga anti-gong tindahan kapag nakakuha sila ng maraming sinaunang bagay mula sa kanayunan. Kung ang mga anti-gong tindahan ay hindi gusto ang kanilang mga bagay, sila mismo ang magbebenta ng mga ito sa anti-gong kalye. Saan mo nakuha ang mga sinaunang bagay na ito? Tanong ni Guning sa lalaki. Mula sa kanilang nayon, tulad ng Fengyang Village, Daineng Village at iba pa, sagot ng lalaki. Isang tanong ang biglang bumangon kay Guning. Ang mga tunay na anti-gong ito ay bagong hinukay mula sa mga libingan. Kung talagang hinukay sila ng mga mamamayan sa mga libingan, dapat nilang malaman na sila ay totoo. Bakit ibinente pa rin nila ito sa mababang presyo sa mga antique dealers? Hindi ito maisip ni Guning. Tila kailangan niyang pumunta sa nayon ng mag-isa para malaman ang katotohanan. Nang maglaon, gumamit si Guning ng dahilan para gamitin ang banyo at ilagay ang bronze mirror pati na rin ang bronze glass sa kanyang telepatikong eye space. Malaki ang kapangyarihan sa kanyang telepathic eye space, kaya ang dalawang bagay ay nalilinis. Hindi na nanatili sa tindahan sina Guning at Leng Xiaoteng, at umalis sila patungong Fengyang Village. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Guning na pumasok sa Fengyang Village noong araw, dahil hahanapin nila ang libingan. Mas maganda kung dumudulas sila sa nayon sa gabi.
At hindi sila makapagmaneho papasok sa nayon, kaya nag-book sila ng kwarto sa malapit na hotel. Binalak nilang ay parada ang sasakyan sa parking lot ng hotel habang naglalakad sila sa nayon sa gabi. Libingan sa Fengyang Village. Pagkatapos ng kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang maliit na bayan na 2 kilometro ang layo mula sa Fengyang Village, kaya nagpasya si Guning na mag-book ng kwarto at ay parada ang kanilang sasakyan doon. Sumang-ayon si Leng Xiaoteng sa kanya pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang kanyang plano. Matatagpuan ang Fengyang Village sa isang lugar malapit sa kabisera. Ngunit dahil napakalaki ng kabisera, tumagal nang hindi bababa sa 1 oras at kalahating pagmamaneho bago sila makarating sa maliit na bayan. At kailangan pa nilang maglakad ng isa pang 20 minuto upang makarating sa Fengyang Village mula sa maliit na bayan. Kaya naman, naghanda si Guning na umalis ng alas 4 ng hapon. Mag-aalas 5:30 ng hapon nang makarating sila sa bayan, at oras na ng hapunan. Sa taglamig, nagdilim ang langit sa ganap na alas 6 ng gabi, kaya magandang pagkakataon para sa kanila na pag-usapan ang isang plano pagkatapos ng hapunan. May 2 oras pa sila para maghanda ng pagkain at gamit bago sila umalis. May mga bundok sa paligid ng Fengyang Village. Imposibleng mahanap nila ang sinaunang libingan sa sandaling makarating sila doon. Malamang naaabutin sila ng mga oras o kahit na mga araw upang mahanap ito. At para hindi makaakit ng atensyon, hindi nila matanong ang mga taga-nayon. Gayunpaman, hindi mahalaga kung mahanap nila ang sinaunang libingan, kinailangan nilang bumalik sa kabisera bukas ng gabi. Mayroong maraming mga tool sa espasyo ng telepatikong mga mata ni Guning, ngunit hindi ito komportable para sa kanya na ilabas ang mga ito, dahil ayaw pa rin niya si Leng Xiaoteng. Para malaman ang sikreto niya. Sa ngayon, hindi malinaw si Guning tungkol sa kalagayan ng sinaunang libingan. Iilan lang ba ang nakahanap nito, o nahanap na ito ng karamihan? Gayunpaman, dahil ang mga nagbebenta ng mga antik ay nakapagbenta ng mga tansong bagay na iyon, ang sinaunang libingan ay hindi dapat natuklasan ng mga gobyerno pa. Kung alam ito ng gobyerno, isasara nito ang pasukan nito at magpapadala ng archaeological team para magsagawa ng pag-aaral. Gayunpaman, ang sinaunang libingan ay puno ng yin, at ang mga arkeologong iyon ay maaapektuhan. Masyadong. Ibibigay ni Guning kay Leng Xiaoteng ang kanyang Night Luminescent Pearl para protektahan siya bago sila makapasok sa sinaunang libingan, ngunit ang pinakamahalagang unang hakbang ay ang hanapin ang sinaunang libingan. Pagkalipas ng 2 oras, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa maliit na bahay na malapit sa Fengyang Village. Nag-book na sila ng kwarto at ipinarada ang kanilang sasakyan bago sila maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, halos 6:30 PM na, at ganap na madilim ang langit ngayon. Nagsimula ang dalawa sa kanilang pakikipagsapalaran. Mga ad ng Pub Future. Sa loob ng 20 minuto, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa Fengyang Village, na ganap na madilim. Kahit na sa kanyang matalim na paningin, halos hindi malaman ni Guning kung saan ang daan. Tumingin siya sa nakapalibot sa mga bundok at walang ideya kung saan sila magsisimula. Masyadong malayo ang mga bundok. Kahit na hindi ito posible, ginamit pa rin ni Guning ang kanyang Jade Eyes para subukan ito. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang kanyang Jade Eyes ay matatagpuan lamang sa loob ng 200 metro, at hindi niya makita ang mga bundok sa ganoong kalayuan. Sa mga oras na ito, nakarinig sila ng sasakyang pumarada. Upang hindi matuklasan, agad na nagtago sina Guning at Leng Xiaoteng sa damuhan sa gilid ng kalsada. Huminto ang isang van sa pasukan ng Fengyang Village at lumabas dito ang 4 na lalaki na bawat isa ay may malaking backpack. Halika. Mag-ingat ka. Huwag na huwag tayong hahanapin ng iba, sabi ng isa sa kanila. Nang marinig iyon, sina Guning at Leng Xiaoteng. Naunawaan na sila ay dumating dito para sa wala ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Mabuti. Naisip din nila na maaari silang maging gravedigger.
Agad na ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para i-scan ang kanilang mga backpack. Mayroong lahat ng uri ng mga tool para sa paghuhukay ng libingan sa kanilang mga backpack. Nang makaalis na silang apat, umalis na ang van. Nang walang pagkaantala, sumunod tayo sa kanila, sabi ni Guning. Tumanggaw si Leng Xiaoteng sa kanya. Pagkatapos noon, tahimik silang sumunod sa apat na lalaki. Makalipas ang kalahating oras, nakaakyat na sila sa buong oras. Sa isa sa mga bundok, at hindi nalaman ng apat na lalaki na sinusundan sila ni Guning at Leng Xiaoteng. Pagkatapos, huminto sila sa isang medyo matarik na pader ng bato at nagbukas ng isang lugar ng damo. Agad na lumitaw ang isang butas, malamang ay ang hinukay na libingan. Ang apat na lalaki ay nagkabit ng mga lubid at nag-absay pababa. Matapos ang apat na lalaki ay nasa sinaunang libingan ng mahabang panahon, nilapitan ni Guning at Leng Xiaoteng ang butas. Gayunpaman, hindi sila nakapasok kaagad. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para tingnan muna ang lalim at ang kinaroroonan ng apat na lalaki kung sakaling hindi sinasadyang makilala sila. Humigit kumulang 20 metro ang lalim ng butas, at may lagusan sa ilalim nito. Tungkol sa 3 o 4 na metro mula sa lagusan ng libingan. Mga ad ng pub future. May isang anteroom, na halos 10 metro kwadrado ang laki. At 4 na kabaong ang inilapag sa anteroom. Nabuksan na ang 4 na kabaong. Iyon lang ang nakikita ni Guning sa kanyang Jade Eyes. Nasa anteroom ang 4 na lalaki pero hindi na sila tumuloy dahil hindi na nila alam ang lahat ng mahahalagang bagay doon. Sa gayon, naglalakad sila papunta sa iba pang mga anteroom. Ngunit hindi madaling makapasok sa isang anteroom. Mula sa mga sinaunang bagay na nahanap na nila. Alam nila na ang taong inilibing sa sinaunang libingan na ito ay kailangang isang mahalagang figure, kaya malaki ang posibilidad na may mga bitag o lason sa mga pasukan ng mga anteroom. Ang 4 na lalaki ay dumating sa isa pang anteroom, ngunit hindi nang ahas na pumasok ng direkta. Sa halip, sila maingat na sinuri ang paligid, at hindi pumasok sa loob hanggat hindi nila natitiyak iyon. Walang panganib. Ngayon na ang oras para mag-abseil sina Guning at Leng Xiaoteng. Inilabas ni Guning ang kanyang Night Luminescent Pearl, ngunit hindi niya ito inihayag ng buo, dahil napakaliwanag nito. Maliwanag. Dito, ibinigay ni Guning ang Night Luminescent Pearl kay Leng Xiaoteng. Ito ay isang Night Luminescent Pearl. Magagamit mo ito para maliwanagan ang daan. Masyadong komplikado para sa kanya na ipaliwanag ang yin at ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya magagawa niya. Gamitin lamang ang dahilan. Isang Night Luminescent Pearl. Nagulat si Leng Xiaoteng na si Guning ay may napakamahal na hiyas, ngunit hindi na siya nagtanong pa, at kinuha ang Night Luminescent Pearl. Sinabi rin ni Guning kay Leng Xiaoteng na huwag ipakita ng buo ang liwanag nito kung sakaling malaman ng 4 na lalaki. Pagkatapos nito, nagsuot sila ng guwantes at bumaba. Nang nasa lagusan na sila ng libingan, naglakad sila papunta sa unang silid. Hindi nagtagal, dumating sila sa unang silid na ninakawan ng malinis. Ito ay isang gulo doon at may mga piraso ng itim na buto na may ilang baluti sa bawat isa sa mga kabaong. Pwede silang maging mga lingkod niyan. Ay inilibing kasama ng kanilang Panginoon. Nang akmang gagamitin ni Guning ang kanyang Jade Eyes para tingnan ang kinaroroonan ng 4 na lalaki, bigla silang nakarinig ng matinding hiyaw na sinundan ng magulong yabag. Naramdaman ni Guning at Leng Xiaoteng na may mali, at lumabas sila ng anteroom ng walang pag-aalinlangan, ngunit nakasalubong nila ang 4 na lalaki sa mismong pag-alis nila sa anteroom. Ang lalaking tumatakbo sa unahan ay nakakita ng 2 anino sa lagusan ng nicho at natakot agad na huminto. Hindi inaasahan ng 3 pang lalaking tumatakbo sa likuran niya na bigla siyang huminto at diretsyong natamba. Gayunpaman, sila ay nasa isang mapanganib na sitwasyon at agad na nagpupumilit na makabangon muli. Lahat sila ay natakot hanggang sa mamatay nang lumitaw sa kanilang paningin sina Guning at Leng Xiaoteng. Sabi ng isa sa kanila sa nanginginig na boses, "Tao ba kayo o multo?" "Mga multo,"
biro ni Guning dahil sa tingin niya ay nakakatawa ito. Gayunpaman, ang lalaki ay nagpahinga sa halip. Makakapagsalita ka, kaya tao ka, pero umalis ka na dito ngayon din. May grupo ng mga paniki na lumilipad papunta dito. Hindi sila na-curious kung bakit nandito sina Guning at Leng Xiaoteng, dahil maraming naghuhukay ng libingan. Ito ay hindi bihira na ang iba ay natagpuan ito sinaunang libingan. Isang grupo ng mga paniki. Nang marinig iyon, agad na ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes at nakita ang isang malaking grupo ng mga itim na paniki na lumilipad patungo sa tunnel na ito mula sa isang anteroom. Tumakbo ang 4 na lalaki sa anteroom sa tabi ni Guning at isasara na sana ang pinto, ngunit nasa labas pa rin ng tunnel sina Guning at Leng Xiaoteng. Hoy, gusto mo bang pumasok dito o hindi? Isinasara na natin ang pinto, sabi ng isa sa kanila. Kahit na sila ay mga kalaban bilang mga grave digger sa parehong sinaunang libingan, binalaan na ng 4 na lalaki sina Guning at Leng Xiaoteng na mayroong isang grupo ng mga paniki. Kung hindi papasok sina Guning at Leng Xiaoteng, hindi nila ito kasalanan. Pagkatapos ay pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng sa anteroom ng walang pagkaantala, at isinara ng isang lalaki ang pinto ng mahigpit. Lahat sila ay gamaan pagkatapos. Makalipas ang ilang segundo, narinig nilang lahat ang tuloy-tuloy na ingay ng malaking grupo ng paniki. Ang ENY00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mga paniki ay natatakot sa liwanag at apoy, ngunit napakaraming paniki at ang aming flashlight ay halos hindi sapat. Wala naman siguro tayong masusunog dito, sabi ng isang lalaki. Ipakita ng buo ang Night Luminescent Pearl ngayon, sabi ni Guning kay Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Tumanggaw si Leng Xiaoteng saka inihayag ang buong Night Luminescent Pearl. Maya-maya pa ay tuluyan ng naliwanagan ang anteroom na ikinagulat ng 4 na lalaki. Napatingin sila sa pinanggagalingan ng liwanag at napabilog ang kanilang mga mata sa gulat. Ni Night Luminescent Pearl. Nanatiling kalmado sina Guning at Leng Xiaoteng, sinusuri ang kanilang mga mukha. Kung sila ay mabait na tao. Hindi tatutol si Guning na ilabas sila, ngunit kung maglakas loob silang magplano laban sa kanila para sa Night Luminescent Pearl na ito, hindi sila tutulungan ni Guning. 3 sa 4 na lalaki ang nagulat, ngunit hindi nagpakita ng anumang matakon na ekspresyon. Gayunpaman, ang huli ay tila sa kanya. Sariling plano. Siyempre, dahil lang sa 3. Ang mga lalaki ay hindi nagpakita ng kanilang kasakiman ay hindi nangangahulugan na wala silang intensyon na nakawin ito kay Guning. Kaya't nakaalerto si Guning ngayon. Bumaling siya sa isang lalaki na nasa 25 anyos, siya ang pinakabata sa kanila. Nasugatan ka. Sa katunayan, ang lalaki ay nakagat ng isang paniki at ang kanyang mukha ay nagsimulang tumalikod, na tanda ng pagkalason. Nang marinig iyon, ang iba pang 3 lalaki ay tumingin sa pinakabatang lalaki at nagtanong ng may kaba, nasugatan ka. Saan? Nakagat ako ng paniki. Hanggang ngayon ay hindi pa nararamdaman ng lalaki ang matinding sakit mula sa likod ng kanyang kamay. Siya ay natakot, dahil alam nilang lahat na ang mga paniki sa mga sinaunang libingan ay lubhang nakakalason. Bagamat hindi siya mamamatay ng mabilis, mamamatay siya pagkatapos ng 1 o 2 oras kung hindi siya nabigyan ng oras. Ang antidote. Agad namang hinubad ng 3 ang kanilang mga backpack para maghanap ng gamot. Sila ay mga sepulture row at laging may dalang lahat ng uri ng panlunas sa kanila. Inilabas nila ang antidote at tinakpan nito ang kamay ng bunsong lalaki. Gayunpaman, ang antidote ay magiging epektibo lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Bukod dito, kahit na malutas ang lason sa katawan ng bunsong lalaki, siya ay mahina sa mga susunod na araw, na makakaapekto sa kanyang mga paggalaw sa hinaharap. Naglakad si Guning sa kanila at binigyan sila ng isang maliit na bote ng porselana. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, maaari mong tanggapin ito. Magiging epektibo ito sa loob ng ilang segundo. Nasa bote ng porselana ang gamot na ginawa ni Guning gamit ang kanyang kapangyarihan at tubig ngayon. Tiningnan nila si Guning,
ngunit hindi agad kinuha ang bote ng porselana. Mahirap para sa kanila na paniwalaan siya. May hinala silang papatayin silang lahat ni Guning at pagmamay-ari ng lahat ng mga antik sa sinaunang libingan na ito. Kakakilala pa lang nila at magkalaban sila bilang gravedigger. Naunawaan ni Guning kung bakit sila nag-alinlangan, kaya ipinaliwanag niya, ako ng responsibilidad kahit anong mangyari. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, pinili nilang maniwala sa kanya sa ngayon, at uminom ng gamot. Alam din nila na ang kanilang antidote ay hindi magiging epektibo sa lalong madaling panahon. Bagamat ang pinakabatang lalaki ay maaaring mailigtas, ang kanilang mga sumusunod na aksyon ay lubhang maaapektuhan. Uminom ng gamot ni Guning ang pinakabatang lalaki. Nang ang gamot na talagang pinaghalong kapangyarihan at tubig ni Guning ay pumasok sa bibig ng bunsong lalaki, nakaramdam siya ng malamig na hangin at talagang komportable ito. Agad na damaloy ang malamig na hangin sa buong katawan niya. Hindi na siya nakaramdam ng sakit, at tumigil na rin siya sa pagdurugo. Ang nakakagulat, nabawi niya ang kanyang lakas na parang kidlat. Lahat ng mga tao sa paligid niya ay nagulat. Hindi pa naghihilom ang sugat ng lalaki, dahil sa kawalan ng kapangyarihan. Gayunpaman, ginawa ito ni Guning. Sinadya. Kung ang gamot ay masyadong maaari itong magdulot ng problema sa kanya. Maraming salamat, sabi ng apat na lalaki kay Guning. Ang saya ko, sagot ni Guning at nagtanong. Propesyonal kayong mga naghuhukay ng libingan, wala ka bang nakitang kakaiba sa sinaunang libingan na ito? Hindi sigurado si Guning sa kanyang sarili, ngunit sinubukang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanila. Nang itanong ni Guning ang tanong na iyon, nagbago ang lahat ng mukha ng apat na lalaki. Tila, mayroon silang pinagdaanan na kakaiba. Ang apat na lalaki ay pumunta sa sinaunang libingan noong nakaraang linggo, ngunit lahat sila ay may sakit mula noon. Kaya't hindi na sila bumalik hanggang makalipas ang isang linggo. Nang gumaling sila, mula nang mapunta sila sa sinaunang libingan na ito, binabangungot sila at kulang sa lakas. Ngunit hindi alam ng apat na lalaki kung bakit itinanong ni Guning ang tanong na iyon, kaya nanatili silang tahimik at hinintay siyang matapos ang kanyang mga tanong. Masasabi ko kung ano ang nangyari sa inyong lahat sa hitsura ninyo. Dahil sa aking kabaitan, kaya kong maging tapat sa iyo. Ang mga sinaunang bagay sa libingan na ito ay masama at naglalaman ng yin. Kung dadalhin mo ang mga ito, ang yin ay makakaapekto sa iyong kalusugan at ikaw ay mahina o may sakit. Posible rin na mamatay ka sa malapit na mangyari, sabi ni Guning. Parang hindi pangkaraniwan at hindi ka panipaniwala, ngunit hindi makapag-alinlangan ang apat na lalaking dumaan dito. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ng bunsong lalaki. Ang ibig mo bang sabihin ay mas mabuting isuko na natin ang mga anti-gang ito? Tanong ng isang lalaki na nasa 35 taong gulang sa hindi magandang tono. Kung gusto mong mabuhay, mas mabuting sumuko ka, ngunit kung wala kang pakialam, kunin mo na lang sila, sabi ni Guning. Tigilan mo na kami sa pananakot. Kung susuko tayo, magkakaroon ka ng pagkakataon na kunin silang lahat. Sagot naman ng isa pang lalaki na nasa 30 taong gulang. Bagamat hindi sila komportable sa loob ng ilang panahon, imposibleng ibigay nila ang mga anti-gang iyon sa ganoong kalaking halaga. Lao San, ang pinakamatandang lalaki sa kanila, na nasa 40 anyos, ay bumungad sa lalaki. Naniwala siya sa kung ano ang mayroon ang lalaki. Sinabi, ngunit naniwala siya sa sinabi ni Go. Ay sinabi pa. Matagal na siyang gravedigger, at handang tanggapin ito. Dahil hindi ka naniniwala, hindi kita pipilitin, sabi ni Guning. Bueno, ibibigay mo rin ba ang mga sinaunang bagay sa libingan na ito? Tanong ni Lao San, ngunit halatang hindi siya naniniwala na gagawin ni Guning. Siyempre hindi ko gagawin. Malinaw itong sinabi ni Guning. Nang marinig iyon, agad na nagalit ang apat na lalaki, ngunit bago pa sila makapagsalita, idinagdag ni Guning, dapat mong malaman na ang mga Night Luminescent Pearl ay puno ng kapangyarihan at maaaring itaboy si Yin.
Kaya hindi ako gaanong maaapektuhan ng mga sinaunang bagay kapag nasa kamay ko na sila. Sila ay mga gravedigger na nakipag-ugnayan sa mas hindi pangkaraniwang mga bagay kaysa sa mga karaniwang tao, kaya naniwala sila kay Yin at Yang. Walang ganoong karanasan si Leng Xiaoteng, ngunit narinig niya ang tungkol kay Yin at Yang. Hindi siya naniwala ni. Hindi naniniwala ito, ngunit siya ay curious. Tungkol doon. Ano ngayon? Maari nating nakawin ang Night Luminescent Pearl at magiging atin ito, agresibong sabi ni Lao San. Lao San, paano mo magagawa iyon? Hindi nasiyahan ang pinakamatandang lalaki. Boss, makikinig ka ba sa kanya at ibibigay ang lahat ng mahahalagang antik? Nakipagtalo si Lansan. Tanging ang mga hanggal ay ibibigay ang kapalaran sa harap mismo ng kanilang mga mata. Well, sa tingin mo ba ay may kakayahan kang nakawin ito mula sa akin? Tanong ni Guning na may paghamak. Ikaw, nairita si Lao San. Gayunpaman, bago niya ma-attack si Guning, pinigilan siya ng kanyang amo. Sinabi ng pinakamatandang lalaki kay Guning. Miss, alam ko na mabait ka lang para sabihin sa amin iyon, ngunit kailangan namin ng malaking lakas at pagsisikap para mahanap ang sinaunang libingan at hukayin ang butas na ito. Imposibleng umalis tayo dito nang walang laman ang mga kamay. Siyempre hindi kita papaalisin nang walang laman ang mga kamay. Kaya, mayroon akong dalawang ideya. Una, maaari kong ilipat ang 100,000,000 yuan sa iyong account at pagkatapos ang lahat ng mga sinaunang bagay sa libingan na ito ay pag-aari ko, sabi ni Guning. Ngunit siya ay nag-ambala ni Lao San. 100,000,000 yuan. Sa tingin mo ba pulubi tayo? Ang random na bagay sa libingan na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000,000 yuan. Galit na sabi niya. Tama siya. Ang isang random na sinaunang bagay sa libingan na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000,000 yuan. Kaya hindi ito makatarungan para sa kanila, gayunpaman, iyon ay kapag ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib. Talagang mas gugustuhin mong mamatay para sa pera. Umiling si Guning nang nagbitiw at pumirma. Bueno, pangalawa, maaari tayong makipagkompetensya sa isa't isa para sa mga antik. Iyan ay makatwiran, sabi ni Lao San, ngunit ang iba ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, hindi pinapayagan ang mga pisikal na pag-atake. Kung sasalakayin mo kami, wala kaming pakialam na lumaban, babala ni Guning. At kung pipiliin mo ang pangalawa, hindi na ako mag-abala pang iligtas ang buhay mo, o protektahan ka. Ang mga paniki sa labas. Mga ad ng pub future. Naisip ni Guning na nailigtas na niya sila minsan at binalaan sila. Kahit patay na silang lahat sa kanyang mga mata ngayon, hindi siya makokonsensya, dahil deserve nila iyon. Nang marinig iyon, medyo nataranta ang apat na lalaki. Ang malaking grupo ng mga paniki sa labas ay talagang isang malaking banta. Sige, pagkatapos ay aalis muna kami, sabi ni Guning. Siya at si Leng Xiaoteng ay naglabas ng mga protective suit at isinuot ito, kung sakaling makagat sila ng mga paniki. Alam na ni Guning na mapanganib ang sinaunang libingan na ito, kaya sinuri niya muna ang mga kaugnay na kaalaman sa internet. Alam niya na maaaring may mga paniki, daga o ahas sa loob nito. Bagamat hindi mapigilan ng protective suit ang mga makamandag na hayop sa pag-atake sa kanila, hindi ito magiging mahirap para sa kanila na harapin ang mga ito dahil sa kanilang natatanging liksi. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Nang makitang nakasuot ng protective suit sina Guning at Leng Xiaoteng. Naiinggit ang apat na lalaki, lalo na si Lao San na naiinggit na sa kanila at hindi na makapaghintay na umalis sa anteroom na ito. Nag-aalala siyang baka makuha ni Guning at Leng Xiaoteng ang lahat ng mga antik bago sila. Hoy, kung bubuksan mo ang pinto ngayon, ang mga paniki ay makapasok sa loob. Sinubukan silang pigilan ni Lao San. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na makapasok ang isang paniki dito, ngumiti si Guning na may pang-aalipusta. Nawalan ng pasensya si Lao San at hinimok ang kanyang mga kasama. Boss, umalis na tayo dito. Gayunpaman, biglang sinabi ng kanyang amo kay Guning, Miss,
pinipili namin ang daang milyong yuan kaysa sa mga sinaunang bagay sa libingan na ito, ngunit kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Ano? Nagulat silang lahat. Si Lao San naman ay galit na galit. Boss, anong ibig mong sabihin? Natatakot ka ba sa sinabi ng babaeng ito? Lao San, wala akong karapatang pigilan ka, pero kung ituturo mo pa rin akong boss mo, please take my advice at huwag kang umalis dito. Kung pipilitin mong mag-walk out, maaari kang pumunta ng mag-isa, sabi ng pinakamatandang lalaki na si Lauda. Hindi siya natakot sa sinabi ni Guning, ngunit alam niya na sinabi ni Guning sa kanila ang totoo. Bagamat palaging paghuhukay ng libingan, hindi siya handang mamatay para sa pera. Ano naman sayo? Tanong ni Lao San na nakatingin kina Lao at Lao Yao. Bagamat nag-aatubili sina Lao at Lao Yao na isuko ang hindi mabibaylang mga antik, palagi silang nagtitiwala kay Lauda at piniling sundin ang kanyang pamumuno gaya ng dati. Susundan namin si Lauda, sagot ni na Lao at Lao Yao. Fine, very well. Pupunta akong mag-isa. Galit na galit si Lao San, at nagpa siya na lumabas mag-isa. Isinuot niya ang kanyang maskara at naglabas ng nasusunog na sulo. Tumingin si Guning kay Lauda at sa iba pa. Since we made a agreement, you can wait here for us. Kapag nakalabas na tayo sa libingan na ito, ililipat ko ang pera sa iyo. Ipinapangako ko. Oo naman, sagot ni Lauda. Ngayon lang niya mapipili na magtiwala sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Guning kay Lao San, Til. Protektahan sila, kaya kailangan mong umalis sa harap namin. Natatakot akong lilipad ang mga paniki sa loob kapag binuksan mo ang pinto. Ikaw. Nagalit si Lao San na hinamak siya ni Guning. Ngumuso siya sa galit, at binuksan ang pinto, lumakad palabas na nakataas ang nagninangas na tanglaw sa kanyang kamay. Walang pumipigil sa kanya, hindi dahil walang pakialam ang mga partner niya sa buhay niya, kundi dahil hindi niya pinahahalagahan ang sarili niyang buhay. Dahil sa maliwanag na liwanag ng Night Luminescent Pearl, ang malaking grupo ng mga paniki ay lumilipad mula sa kaliwa pa kanan sa labas, ngunit hindi ng ahas na pumasok sa loob. Bago lumabas sina Guning at Leng Xiaoteng, sinabi niya kay Lauda at sa iba pa sa anteroom, ito ay sarili niyang desisyon, at kung siya ay mananatiling buhay ay walang kinalaman sa akin. Alam din ni Lauda at ng iba pa, na kahit mamatay si Lao San, hindi nila masisisi ang sinuman. Kapag nakalabas na tayo, kailangan mong isara agad ang pinto, paalala ni Guning sa kanila. Sa sandaling nasa labas sina Guning at Leng Xiaoteng, isinara ni Lauda ang pinto at walang paniki ang nagkaroon ng pagkakataong lumipad sa loob. Sa lagusan ng libingan, hawak ni Lao San ang kanyang nasusunog na sulo. Kaya ang mga paniki ay hindi ng ahas na lumapit ng napakalapit. Ngunit ang liwanag ng nag-iisang nasusunog na sulo ay masyadong mahina sa harap ng libu-libong paniki, kaya may ilang paniki pa rin ang umatake sa Lao San minsan, na ikinatakot niya. Para naman kina Guning at Leng Xiaoteng, mayroon silang Night Luminescent Pearl para protektahan sila mula sa mga paniki. Gayunpaman, kung hindi nila papatayin ang mga paniki, maaari pa rin itong maging mapanganib. Walang makakapangako na hindi sila sasalakayin o kagatin ng mga paniki kung nagkataon. Sa oras na ito, narinig ni Guning ang paghihirap na sigaw ni Lao San. Halatang nakagat siya ng mga paniki. Ginamit ni Lao San ang kanyang antidote para pigilan ang epekto ng lason ng mga paniki. At kahit na nakaligtas siya, marami siya. Mas mahina. Mga ad ng pub future. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo ba ang mga antigo o ang iyong buhay? May simpatiya pa rin si Guning kay Lao San at binigyan siya ng huling pagkakataon. Hindi bagay sa iyo, galit na sabi ni Lao San at nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sinabi niya iyon, hindi na siya kukumbinsihin ni Guning. Naglabas siya ng flamethrower mula sa kanyang backpack at nag-spray ng apoy sa grupo ng mga itim na paniki sa likod nila. Ang flamethrower ay nagbuga ng apoy na 2 metro ang haba at 10 sentimetro ang lapad. Sa sandaling na spray out ang apoy, isang grupo ng mga paniki ang nag-apoy. Nagpumiglas sila,
Pagkatapos ay namatay at nahulog. Naiinggit si Lao San kina Guning at Leng Xiaoteng. Sabik siyang kunin ang Night Luminescent Pearl at Flamethrower mula sa kanila, ngunit natatakot na hindi niya kayang talunin ang mga ito ng mag-isa. Pagkatapos mag-spray ng apoy ng 3 beses, halos lahat ng paniki sa likod ni Guning ay patay na, ngunit hindi makatutuhanang patayin silang lahat, dahil nagtago ang ilan sa kanila. Hanggat hindi sila nananakot, hindi mag-abala si Guning na patayin sila. Pinatay lang ni Guning ang mga paniki sa likod niya, ngunit marami sa harap ng Lao San. Sa isang nag-iisang nasusunog na tanglaw, halos hindi siya makatakas sa kanilang mga pag-atake. Pumunta si Lao San sa anteroom na kanilang binuksan bago lumipad palabas ang mga paniki, ngunit hindi siya agad nakapasok sa loob dahil tiyak na lumilipad ang mga paniki palabas ng anteroom na ito. Maingat siyang tumingin sa loob. Mayroong mas kaunting mga paniki sa loob nito, ngunit lahat sila ay lumipad pabalik na nakakita ng apoy. Huwag kang pumasok sa loob. Sinubukan ni Guning na pigilan si Lao San, ngunit tumanggi siyang makinig sa kanya. Dirdiretsong pumasok si Lao San at nang maglaon ay sumigaw sa takot at sakit. Nang sundan siya ni Guning, nakita niya si Lao San na nakahandusay sa lupa na may dugo sa katawan. Siya ay patay na. At may itim na gumagalaw na katawan na nakatayo sa harap ni Lao San. Isa itong zombie. Bago sila pumasok sa anteroom, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes at nakita ang zombie. Nagulat siya nang makitang may mga zombie talaga sa mundong ito. Dahil sa sobrang pagkagulat niya ay hindi niya mapigilan si Lao San. Mga ad ng pub future. Oras, ngunit siya ay talagang nagbabala. Lao San para hindi pumasok. Bago. Kung nakinig sana siya. Hindi sana siya papatayin, ngunit ang totoo ay namatay si Lao San dahil tumanggi siyang makinig sa payo ni Guning. Sa unang anteroom, narinig ng 3 lalaki ang boses ni Guning at ang sigaw ni Lao San. May premonition sila na may problema si Lao San. Kung talagang may problema si Lao San, grabe rin ang mararamdaman nila, dahil 2 taon na silang nagtutulungan. Gayunpaman, masyadong mataas ang halaga ng pera ni Lao San, at itataya niya ang kanyang buhay para dito. Bukod dito, pinagtaksilan sila ni Lao San para sa pera, na inilihim ni Lao Da. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya sinubukan ang lahat para pigilan si Lao San. Binalak niyang paalisan si Lao San pagkatapos ng panahong ito. Malaki ang nagawa ni Lao San para matuklasan ang sinaunang libingan na ito. Boss, may problema ba si Lao San? Tanong ni Lao Er. Wala akong ideya, sabi ni Lao Da. Hindi rin siya sigurado. Natakot din si Leng Xiaoteng nang lumitaw sa kanyang paningin ang itim na gumagalaw na katawan. Ano iyon? Marami na siyang napagdaan ng mapanganib na sitwasyon at lugar. At nakipaglaban siya sa Amazon Rainforest, ngunit hindi siya kailanman natarante sa harap ng mga nakakatakot na hayop o kaaway. Gayunpaman, ang itim na gumagalaw na katawan na ito ay masyadong kakaiba at nakakatakot. Mukha itong tao, ngunit may itim na balahibo sa buong katawan. Ito ay tila isang bakulaw, ngunit halatang hindi. Isang zombie, sabi ni Guning. Hindi ito ang mga normal na zombie na nakita nila sa mga horror films. Ang zombie na ito ay umamoy na parang bulok na bangkay, na medyo nakakadiri. Ano? Isang zombie. Nang marinig iyon, mas nabigla si Leng Xiaoteng. Narinig lang niya sa mga kwento ang mga multo at halimaw. Sa kanyang pagtataka, may mga zombie talaga sa mundong ito. Ang kanyang orihinal na mga pananaw sa mundong ito ay nagsimulang magbago ng husto. Ang zombie ay takot din sa liwanag at apoy. Kaya hindi ito nang ahas na lumapit sa kanila dahil sa Night Luminescent Pearl sa kamay ni Leng Xiaoteng. Ngunit ang isang zombie ay mas nananakot kina Guning at Leng Xiaoteng kaysa sa grupo ng mga paniki, dahil ito ay talagang malakas at maaaring gumamit ng iba pang mga bagay sa pag-atake sa kanila. Walang pag-aalinlangan, ibinato sa kanila ng zombie ang mabigat na takip ng kabaong. Masyadong mabilis at biglaan ang nangyari, kaya muntik nang matamaan sina Guning at Leng Xiaoteng. Gayunpaman, tumama ang mabigat na takip sa pagitan nilang dalawa,
kaya't nakita sina Guning at Leng Xiaoteng sa dalawang magkaibang direksyon. Gayunpaman, sa ganoong kaso, wala si Guning sa pinakamaliwanag na liwanag, at sinamantala ng zombie ang pagkakataon, inatake si Guning gamit ang kanyang matutulis at itim na mga kuko. Ningning, nagulat si Leng Xiaoteng. Sabay-sabay siyang tumakbo kay Guning, ngunit sa hindi malamang pagkakataon, ang zombie ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanya at nakalapit kay Guning na parang kidlat. Hindi rin mahina si Guning. Nilabanan niya ang itim na gumagalaw na katawan gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya hindi siya nasaktan nito. Kasabay nito, seryosong sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng. Panatilihing maliwanag ang Night Luminescent Pearl at huwag hayaang mawala ito sa iyong kamay. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa ENyo Euro LB1N. Talagang nag-aalala si Guning na hindi pansinin ni Leng Xiaoteng ang Night Luminescent Pearl para matulungan siya. Kung ang Night Luminescent Pearl ay natakpan, ito ay magiging isang malaking kalamangan sa zombie. Bukod dito, nawala ang proteksyon ni Leng Xiaoteng ng Night Luminescent Pearl, masasaktan siya niin. Nang makitang seryoso si Guning, inisip ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga salita. Sa kabutihang palad, hindi nagawang saktan ng zombie si Guning, at hindi gaanong nababahala si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, gusto pa rin niyang tulungan si Guning.